Kwentuhan na naman tayo, no? Hapon na naman eh. Siyempre, habang walang customer, wala pa, magkwentuhan muna tayo. Sa sa iba yung sinasabi, asa sa tsamba, makatsamba. Hindi kasi ako gano'n. Mahirap kasi pagka ilasa mo sa tsamba, kailangan talaga magandang manok. Kung ilalaban mo, kondisyonin mo na mabuti. At maaari, yung talagang maganda katawan, yung bloodline nandoon. Huwag sa tsamba, nako, delikado pag sa tsamba. Pera ang ipupusta mo doon. Talagang yung mga big time na yan, talagang tutok yan. Mahirap sa manok dahil talagang kailangan yung araw mo talaga paglalaanan mo yan. Hindi pwede pa-tsamba-tsamba ka dyan. Kondisyonin mo na maigi. Tapos yung bloodline, mula pa yan dun sa pag-selection mo, yung laro, kung anong laro nito, saan to pwedeng ibangga, gano'n. Hindi pwedeng yung big time na nga yung kalaban mo, o kilala na sa sabungan, bibirahin mo na nga asa ka na sa tsamba, patay ka doon. Kailangan well prepared, maganda katawan, kondisyon, pinapagalaw mo ng maayos, yung angat, pinaangat mo, kayas, vitamins mo, yun talaga, makikipagdikdikan talaga yun. Saka siyempre, ganun pa rin, yung pagka pumili tayo, yung ika nga ay may kakaiba sa kanyang physical na kaanyuan kumbaga sa manok. Lagi yan merong hindi sa kaliskis, sa balahibo. Tapos napakagaling pang manok, mahusay. Nagagalingan ako sa mga salto. Yun ang number 1 sa akin, salto. Parang nag-iisip, ganun lang yun, no? Tapos iigkas, pag siya papaluin, iigkas na ganun, nako. Tapos maganda pa yung may mga kakaiba pa sa balahibo, bombahan mo na. Pero siyempre, hindi naman porket bombahan mo na maglalakas-lakasan ka ng pupustahan mo na ng siyempre meron pa rin yan, may sabong yan, may talo pa rin, may panalo. Kung lang yung para doon sa manok, na yun lang ang para sa kalaan sa kanya, yun lang. Huwag yung todo-todo ba, mahirap yun. Kasi yan pares may tari. Hanggat maaari, siyempre may mga farm boy ka, mas magaganda yung sa mga derbies na merong mapipre. Kasi pag sugal-sugal lang mahirap din. Yung may mapipremyo ka, minsan nga yung mga pag nananalo merong mga 5,000, 3,000 yung sack fight, pwede na sa handler yun, yung premyo, sa'yo na yung pusta. Kaya hati kayo, pampatuka na. Ganun lang, sabong. Huwag ka lang bumomba ng bumomba, kasi pagka bumomba ka, bobomba ka ng halimbawa 88 o 100, naapatan ka. Naku, kung pangkaraniwang ka lang, hindi naman masyadong kung sa isang buwan ganun ang ganun, malulupog. Sports lang. Mga sports lang talagang maganda yung manok kasi makakatanggal ng stress. Pero siyempre, pa rin, moderate. Nakikita mo yung kondisyon mo, lumalaban, kinukondisyon yung manok, lumalaban. Yung pinalahi mo, yung bloodline mo, nakikipagdikdikan, hindi umaayaw. Walang tulog, walang ayaw. Kaya
yan ang magandang manok. Kahit may tama pa yan sa katawan. Na grabe. Tapos yung hindi natutulog, talagang tuka ng tuka. Maganda yan. Pero syempre, mas maganda na rin yung mga makinis na panalo. Malilinis na panalo. Minsan makikita mo yan sa mga santo. Malinis na panalo. At saka sa mga angat. Yung angat kasi, ano rin yan eh. Minsan hindi rin nagsusugat pag sila nakaangat at sinabayan sila nakaangat. Angat din manok. Pero ang salto kasi, ano yun, lamang sa panalo. Meron din mga taga-baba, yung mga taga-babang manok. Yung ayos din yan, yung mga taga-baba na pag lumipad, makikita mo naman yung magaling sa baba na manok. Umiilag lang yun. Umiilag lang. Kita mo yun, pag umangat, titignan niya yung manok kung saan babagsak. Yun ang totoong grounded. Grounded na manok. Grounder. Pag angat, sisilipin niya yun kung saan babagsak yun. Pagbagsak sa kabibirahin, yun ang grounder na manok. Taga-baba. Hindi niya napakakawalan yun. Meron din mga grounder na yung hindi tinitignan yung manok. Kumbaga, ilag lang sila ng gano'n na walang iyon. Pag-angat ng manok, tingin yung ulo, talaga. Tinitignan niya yung manok. Sa sunod naman yung busy na, marami na akong tips na nabigay.